First question po, sino si Alex Lacson? Kasi you're a new person in this government, natatakbo ngayong election eh. Aba. Si Alex Lacson po isa sa mga bagong mukha sa politika, isa sa mga bata na in-invite po personally ni Senator Noynoy, ni Mar, ng Liberal Party na tumakbo sa pagka-senador. Hindi po politiko at hindi po galing sa isang politikong pamilya na nasa pribadong sektor. In fact, nag-decide po tayo towards the end na lang talaga after na nag-usap kami ni Senator Noy. Ako, pero si Alex Lacson, tayo galing tayo sa Negros Occidental, pinanganak sa Kapantalan, Negros Occidental, galing sa isang simpleng pamilya. Yung tatay ko high school lang natapos, yung nanay ko naman public school teacher buong buhay niya. Hanggang sa nag-retire siya noong 1999. Marami kami magkakapatid. Pero nung naghiwalay ang mga magulang ko, nagkawatak-watak pamilya namin at naghirap. Eventually, tatlo sa mga kapatid ko hindi nakatapos na pag-aaral. Pero tayo nagsumikap lang talaga, naghanap ng scholarship. Nakakuha ng scholarship sa Manila. Siyam na taon, naging working student, nagtrabaho sa araw, nag-aaral sa gabi, hanggang sa naging abogado tayo. Nagbago lang buhay natin nung naging abogado tayo. Nakapagtapos tayo sa College of Law sa Diliman, UP Diliman, at nakapag-aral din tayo sa Harvard, sa Amerika, at nakapag-aral din tayo sa Singapore, Agay Leadership Institute. Hanggang sa naging abogado tayo ng United Nations Development Program, at naging writer tayo sa isang malaking newspaper, at hanggang nakasulat tayo ng isang libro na sumikat at naging bestseller, yung 12 Little Things na Filipino Total Part. Dahil sa libro na yun, in the past 5 years, maraming nag-iimbita sa atin na mag-ibahagi yung mensahe ng libro na yun. Sa iba't ibang bahagi ng bansa natin, including abroad, sa mga Philippine communities. Hanggang sa yung pangalan natin, pinush ng mga civil society groups na tumakbo sa pagka-senador, and sila yung kumausap in fact sa Liberal Party at saka Senator Noy and Mar para kasama tayo sa Senator lineup ni Noy and Mar. Sir, who influenced you na tumakbo? Siguro sa akin, siguro yung kita ko yung mga kahirapan. Of course, personally, si Noy kung kinausap niya ako, he talked to me lunchtime ng December 1. It was the last day na ng filing of certificate of candidacy. And sabi niya sa akin na kailangan ng bansa natin ng mga katulad mo, ng mga bago, ng mga bata, para maiba naman ang takbo ng politika natin. At, pero at the same time, siguro it's kasi galing tayo sa mahirap and global and I want to help. Alam ko na makatulong tayo. Siguro naman kahit paano may napag-aralan tayo, may kakayanan tayo. I think we have some skills and abilities para makatulong sa mga kapatid natin, lalo na sa mga napag-iwanan natin mga kapatid at mga napabayaan natin mga kababayan. Right now, what's running on your mind in line with the senatorial race? Right now po, gusto ko gusto ko talaga makita manalo si Noy at si Mar. I really want to help a lot in making them win. I think they are more important to win more than me. So a big part of my campaign, ginagamit ko para tulungan talaga si Noy at si Mar. Pangalawa, I'm still looking for a way in the best strategy kung paano talaga natin ipanalo ito. And I think we've found the best strategy para manalo tayo. Kasi mahirap manalo yung mga bago at mga bata eh. Lalo na masikip eh kasi talo ka doon sa mga incumbents, sa mga may pangalan na at sa mga may pera. So ang question right now is paano ba manalo ang katulad ni Alex Lacson na hindi artista, hindi naman incumbent, hindi dating senador, wala masyadong pera, at hindi masyadong kilala, paano siya mananalo? So we're looking for the best strategy para manalo given our circumstances. Sir, you mentioned about the 12 Little Things na book. What was the impact of this on your senatorial race today? Malaki, na-surprise ako na ang dami na pala nakabasa ng libro. No? Ang daming mga governors and mayors, including congressmen, councilors, na nakabasa na ng libro. At nung nalaman nila na ako pala yung author ng book na yun, suddenly sila na mismo ang nagkakampanya sa lugar nila. Sila mismo nag-offer na tumulong para isama tayo sa kampanya nila.
So the book has opened a lot of big doors for us in this campaign. Pasok na po tayo sa mga plataforma nyo ngayon. So, from your platforms or the platforms as sa LP as a whole, ano po yung sa tingin nyo yung 3 key points na sa inyong palagay? Once na umupo po kayo, alin yung priority nyo dun sa lahat ng plataforma? Alin yung tatlo? Right now, ang pinakamalaking problema sa bansa natin is really still the graft and corruption. Yung corrupt leadership, tapos yung mga almost 40% of our national budget nawawala sa graft and corruption. So I guess number one really, sabayan natin si Noyna at si Mar, supilin natin, sugpuin natin ang graft and corruption sa bansa natin. Katuwang nila ako doon. Ipaglalaban ko yun. Pangalawa, gusto ko talagang i-push yung sarili ko rin. Gawan natin ang paraan, mabigyan natin ng trabaho yung mga kababayan natin. Lahat ng mga graduates natin, lahat ng tatay ng bawat pamilyang Pilipino dito sa bansa natin, kailangan mabigyan natin ng trabaho. Kasi naniniwala ako, na kung may trabaho lang si tatay, kaya niyang pakainin mga anak niya, kaya niyang paaralan mga anak niya, kaya niyang patayuan ng decenting bahay mga anak niya pag may trabaho si tatay. So gusto ko i-boost yung sarili ko naman. Let's do our best so that we can provide jobs to our graduates and to every father of every family in our country. Gusto ko i-boost yung sarili ko. Pangatlo, I really would like to help the kids in our country. Help them get really good education in our country. Kasi mga kabataan, alam mo, pag lumaki na yan, pag tumanda na yan, malilipasan ang panahon yan. At kung hindi sila mapag-aral, mahiya na yan. And yung insecurity sa sarili nila, magsisingkit, papasok, at it would affect them. So I believe in education. I believe that education would open a lot of big doors sa mga kabataan. In fact, that's the great equalizer. Basta educated yung bata, yung tao, the most powerful man, the richest man in the world will think 100 times before abusing the rights of that educated person. So, and mas marami siyang options na maisip para sa kanya pag edukado yung tao. So, I believe in the power of education. So, I really would like to see that our kids are able to get education sa bansa natin. Sir Lacson, you mentioned the 3 things, graft corruption, trabaho, and education. Do you have anything in mind na once you sit in Senate, do you have any particular law na kailangan yun na ipapanukala nyo once you sit in Senate? Yeah, of course. No? For instance, sa graft and corruption, we're looking at really right now, alam mo yung sa Office of the Ombudsman, the budget of the Office of the Ombudsman is very small. No? 0.07% of our national budget. Maliit. No? And ang success rate sa Office ng Ombudsman, 7% lang. Sa lahat ng mga kaso na sumasama pumapasok dun sa Office of the Ombudsman, 7% lang yung nananalo. So 93% natatalo or hindi na-actionan. Siguro pag tinasa natin yung budget ng Office of the Ombudsman, it's something that pwede natin tingnan para mag-improve yung quality ng mga nagtrabaho tsaka ng abogado doon sa opisina ng Ombudsman. Pangalawa, doon sa jobs creation sa trabaho, I really believe in strengthening and supporting our prime industries sa bawat probinsya, sa bawat region. Let's support our basic industries, the prime industries, tapos let's also develop our related industries doon, the industries related to the prime industry. For instance, kung halimbawa yung prime industries sa probinsya is sugar or rice, i-develop natin siya, but let us also develop the related industries. No? And we can do this actually by way of tax benefits. No? So, kung may mga businessman, for instance, na gustong mag-develop, mag-start ng businesses doon sa related industries, perhaps we can give them tax benefits. Pwede nating bigyan ng tax holidays, no? Pwede nating babaan yung corporate income tax for a start, until such time that they become strong and they can stand on their feet. Pangatlo, doon sa edukasyon, right now I see the need of a massive building of community learning centers in all the barangays, all the poroks, all over the country. Nakita ko kasi na marami sa kabataan natin, lalo na yung nasa probinsya, na paggabi wala silang ginagawa. Nasa kalsada lang, nasa ilalim ng poste. Bakit nandun sila nasa kalsada? Dahil doon kasi may ilaw sa ilalim ng poste. Pag nag-create tayo, pag nag-build tayo ng community learning centers, pwede sila doon. Tapos pag may teacher doon sa community, pwedeng turuan yung kabataan. Now, how do we encourage the private sector to be part of this project? Again, by tax benefits. Yung mga corporations and businessmen na gustong
magpatayo ng community learning center sa mga purok, sa mga barangays, pwedeng maging tax deductible to sa expenses nila.